Alex, apo. Lo, sabay tingin ni Alex sa akin. Ito na po si Ariana, ang magiging asawa ko. Parang nahulog ang kaluluwa ko. Napakangalang ako habang nakatitig sa matanda. Di ako nakapagsalita, hindi ako makahinga at lalong di ako makakilos. Hello po, sabay ngiti ko. Pilit at nanginginig pa ang labi. Halos di ko maipako ang tingin sa matandang nakaharap ko ngayon, si lolo ni Alex. Ang taong hindi ko inaasahang makikilala lalo na sa gantong paraan. Maganda ka nga, iha. May taste ka talaga, Alex. Tumawang matanda sabay tapik sa balikat ng apo niya. Ngumiti lang ako, parang robot. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Pakiramdam ko may bomba sa ilalim ng upuan ko at anytime pwede itong sumabog. Pumasok na kayo, maghahaponan tayo. May nilutong kalderetang kambing ang yaya mo, Alex. Paborito mo yun. Masayang sabi ni Lolo habang iniimbitahan kami papasok. Na makaupo kami sa dining table, ramdam ko pa rin ang lamig ng palad ko. Pinagpapawisan ang likod ko kahit malamig ang simoy ng aircon sa bahay. Habang nagkukwento si Lolo tungkol sa kabataan niya at kung paano niya gustong maging masaya ang mga huling taon ng buhay niya sa piling ng mga taong mahalaga sa kanya. Doon na ako nagsimulang kabahan ng totoo. Alex, napag-isipan ko na rin. Ayoko nang patagalin pa. Magpakasal na kayo bago matapos ang taon. Ibibigay ko na ang lupa sa tanay bilang kasal na regalo sa inyo. Huwag niyo na akong paasahin pa. Biglang napatigil ang kutsarang isusupo ko sana. What? Napaligod ako kay Alex pero di siya makatingin pabalik. Para siyang binagsaka ng langit at lupa. Lo, baka naman po masyado pong maaga para... Matagal na yung narinig ko sa inyo. Laging maaga. Laging hindi pa handa. Ngayon nandito na si Ariana. Mabait, magalang, maganda. Walang dahilan para ipagpaliban pa. Tumatawa si Lolo pero parang kutsilyong umuukit sa kaluluwa ko ang bawat salita niya. Paano ko makakawala sa ganito? Hindi ko pwedeng biglaang sabing hindi ako fiancé ni Alex. Ayokong mapahiya ang matanda, lalo na halatang excited siya. Pero mas lalong ayokong mapasubo sa isang kasalanang ako mismo'y hindi ko ginusto. Napayoko ako. Nanginig ang mga daliri ko sa ilalim ng mesa. Biglang sumagi sa isip ko si Beth. Si Beth, siya ang sagot? Kung maitutulak ko kay Alex ang ideya na si Beth na talaga ang ipapalit sa akin, mas totoo pa yon kesa sa sitwasyon naming dalawa. Hindi rin naman malabo kasi minsan na silang nagtuksuhan at kay Beth, hindi imposibleng makisakay sa gulo, lalo na kung makakatulong doon sa akin. Pero hindi ko to pwedeng sabihin ngayon. Lalo na sa harap ni Lolo. Kailangan ko ng tamang timing, ng matinong paraan para umalis sa sitwasyong ito. Masarap po pala yung kaldereta? Pilit kong sabi para mailihis ang usapan. Pero sa isip ko isa lang ang sigurado. Kailangan kong makaalis dito at si Beth na lang ang magiging susi. Habang patuloy ang pag-uusap sa pagkainan, pilit akong ngumingiti kahit ang utak ko puno ng ingay. Hindi ko na halos nalasahan ng kalderetang kambing sa pinggan ko. Panay tango, panay hitit ng tubig at paminsan-minsang sulyap kay Alex na tila hindi rin mapakali sa upuan niya. Iha, sabay abot ng tubig sa akin ni Lolo. Kailan naman namin mamamanhikan sa inyo? Gusto ko kasing makilala mga magulang mo bago tayo mag-ayos ng petsa sa kasal. Natahimik ako. Parang biglang may humila sa baga ko. Ang kamay kong may hawak ng kutsara unti-unting bumaba sa gilid ng pinggan. Ramdam kong natuyo ang lalamunan ko. Paanong sasagutin ko yon? Namatay na sina mama at papa at di minsan hindi ko pa yun naikwento kay Alex. Wala namang dahilan nun. Di ko akalaing darating kami sa ganito. Kasi po pipigilan ko sanang sarili pero mas nauna si Alex. Wala na po ang mga magulang ni Ariana. Mahinahong sambit niya. Sabay hawak sa kamay ko sa ilalim ng mesa. Mainit ang palad niya. Parang pilit niyang ipinapasa sa akin ang lakas na wala na sa akin. Natigilan si Lolo. Ganun ba? Pasensya ka na, iha, hindi ko alam. Malungkot na tugon nito sabay iling. Umiling lang din ako. Pilit nang umiti. Okay lang po. Matagal na rin po yon. Pasensya ka na, hindi ko na ulit babanggitin. Pero wag kang mag-alala, anak ka na rin dito. Hindi ka namin pababayaan. Para akong pinagsakloban ng langit at lupa. Anak? Dito? Gustuhin ko mang tanggapin yung kagandahan ng loob niya, ang bigat ng panloloko dahil alam kong hindi totoo ang buong palabas namin ni Alex. At sa bawat minuto na lumilipas, mas lalong sumisikip ang dibdib ko. Salamat po, mahina akong sabi.
Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong tumayo at sabihin, hindi ako ang fiancé ng apo ninyo. Nagkamali lang kayo ng babae. Pero hindi ko magawa. Ayoko na masaktan ang damdamin ng isang matandang gaya ni Lolo. At higit sa lahat, ayokong mapahiya si Alex. Na sa kabila ng lahat, hindi ako iniwan sa alanganin. Habang pinapanood ko si Lolo na masayang nagkukwento ulit tungkol sa plano niyang honeymoon gift para sa amin, isang bagay lang ang malinaw. Kailangan kong humanap ng paraan at kailangan kong kausapin si Beth sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng hapunan, agad akong tumayo para magpaalam. Mabigat sa dibdib pero mas mabigat ang konsensya. Hindi ko na kayang palawakin pa ang palabas na ito. Lolo, maraming salamat po sa masarap na hapunan, pero kailangan ko na pong umuwi, sabi ko. Magalang at may pait ang ngiti sa labi. Bigla akong tinapunan ng matalim, pero nag-aalalang tingin ng matanda. Ngayon ba? Gabi na iha, dito ka na matulog. Ayoko namang mapahama ka sa daan. Mariing sabi ni Lolo habang nililigpit ang pinggan sa harapan niya. Nagpalitan kami ng tingin ni Alex. Kita ko sa mga mata niya ang tensyon. Alam niya kailangan ko nang umalis. Alam din niyang di ko na kayang ituloy pa ang palabas na to. Lo, ako na maghahatid sa kanya. Safe siya, promise? Sabay ngiti ni Alex. Pilit na magaan ang tono. Kung ayaw magpaiwan, di sige. Basta bukas, maaga kayong bumalik. May papakita ko sa inyo. Tugon ni Lolo bago lumakad papasok ng kwarto. Nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas makaalis na kami. Sa loob ng kotse, tahimik si Alex. Ako rin. Pareho kaming may gusto sanang sabihin. Pero parang ang daming salitang kailangan pag-isipan bago bitawan. Hanggang sa siya ang una nagsalita. Ariana, sorry ha. Hindi ko na talaga inaasahan na mapipilitan kang pumayag kanina. Hindi ko alam kung paano naging ganon kabilis ang takbo ng usapan. Lumingon ako sa kanya, pilit nang umingiti. Hindi ko kayang lokohin si Zephyr. Hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Ayoko nang dagdagan pa ang mga kasinungalingan sa paligid ko. Lalo na ngayon na mas lumalalim na yung usapan namin ni Zephyr. May kontrata na kami, may kasunduan, at totoo na yung nararamdaman ko. Tahimik lang si Alex, hindi siya tumitingin, hindi rin siya sumagot. Gusto man kitang tulungan, Alex. Gusto kong sumuporta, pero hindi ako yung tamang tao para dito. Kung ganon, mahinang sabi niya. Anong plano mo? Doon ko siya tinapunan ng sulyap. Nabigat man sa loob ko pero kailangan kong ilabas. May kaibigan akong pwede mong makilala, si Beth. Nagangat siya ng tingin. Kita ko ang pagkagulat sa mukha niya. Si Beth? Tumango ako. Oo, alam ko hindi to perpekto. Hindi ko rin alam kung papayag siya pero kung may pagkakataon na pwede nating ayusin to at di na kailangan magsinungaling, baka siya ang sagot. Di siya agad sumagot. Tahimik lang siyang nagmamaneho habang ako naman tahimik ding nagdadasal sa isip. Sana, kahit papaano, pumayag si Beth. Nakahiga na ako sa kama. Yakap-yakap ang unan at hawak-hawak pa rin ang cellphone. Ilang beses ko na siyang tinatawagan pero hanggang ngayon nakapatay pa rin ang linya. Di ko na mabilang kung ilang beses akong napatingin sa orasan, umaasang may magpabago na biglang mag-ring ang phone ko. Na biglang sasagot siya, na maririnig ko ang boses niya kahit saglit lang, pero wala. Ang hirap pala. Di pa kaming mag-asawa, pero ganito na ako kung mag-alala. Ganito ako kaapektado sa pagkawala niya. Ganito na siya kabigat sa puso ko. Napabuntong hininga ko. LDR, Long Distance Relationship. Hindi ko akalaing mararanasan ko to at hindi ko rin inakalang ganito pala kahirap. Yung hindi mo alam kung okay pa ba siya, kung may sakit ba siya, kung pagod na ba siya sa biyahe o kung iniisip ka pa ba niya. Gusto kong matulog. Gusto kong ipikit ang mga mata ko at sana pagising ko may mensahe na siya. Pero imbes na antok ang dumating, mas lalo naging alertong isipan ko. Inaalala ko ang muli namin pag-uusap, ang pagkakaalis niya, at ang pagkukulang ko na hindi man lang ako nakasagot sa mga tawag niya. Bigla akong napabalikwas ng bangon nang marinig ko ang tunog ng cellphone ko. Agad kong kinuha ito. Umaasang pangalan niya ang naka-flash sa screen pero hindi. Si Mama pala. Hello, Ma? Agad kong sagot. Pilit na inaalis ang panghihinayang sa boses ko. Anak, gising ka pa. Mahina at banayad ang boses ni Mama. Naalala lang kita. Kamusta ka na dyan?
Napangiti ako kahit papano. Kahit papano may boses na nag-aalala sa akin. Okay lang po ako, ma. Sagot ko pero may basag sa boses ko. Di ko alam kung napansin niya. Tinatanong ko lang din, nakita na ba kayo ni Zephyr? Tanong niya bigla. Kasi noon, madalas siyang dumatay dito sa bahay. Hinahanap ka. Nagbabaka sakali daw siya na umuwi ka? Natigilan ako. Ha? Talaga po? Tanong ko. Pilit tinatago ang panginig ng boses ko. Oo! Di ko nga agad sinabi sa'yo kasi baka isipin mo pinipressure ka namin. Pero halatang halata anak, iba yung tingin niya sa'yo eh. Parang araw-araw siyang gutom at ikaw lang ang tayong makakabusog. Napatahimik ako. Hinahanap-hanap din pala niya ako noon pa man. Habang ako'y pilit lumalayo, siya naman, hinahabol pa rin ako sa paraan na alam niya. Hindi ko lang napansin. O baka masyado lang akong takot noon para maniwala. Anak, tawag muli ni mama. Opo ma, pasensya na. Napaisip lang po ako, sagot ko. Pilit kong pinapawi ang emosyon sa loob. Zephyr, may pagkaseryoso, pero di ko siya nakitang nawala ng respeto sa iyo kahit minsang hindi kanya mahagilap. Huwag mong hahayaang matakot ka sa pag-ibig, anak. Sa huli, kung siya ang pipiliin mo, yakapin mo ng buo. Napapikit ako. Mas lalong sumikip ang dibdib ko. Kasi sa puntong to alam ko, gusto na talaga siyang yakapin. Hindi lang pisikal, kundi ng buong pagkatao niya. Gusto kong sumugal, gusto kong subukan. Salamat po, ma, mahinang sabi ko. Babalik din po siya. Alam ko kasi kung mahal mo talaga siya, tiyak, mahal ka rin niya na higit pa sa akala mo. Pagkatapos ng tawag, muli akong napahiga. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, kahit namumugto ang mga mata ko, napayakap ako sa unan habang isang tahimik ng ngiti ang gumuhit sa labi ko. Hinahanap-hanap mo rin pala ako, Zephyr. Third person's POV. Lumabas agad si Ariana ng kwarto niya. Dala na ang pagkalito at kaba mula sa mga nangyari kagabi. Diretso siyang tumungo sa kwarto ni Beth. Hindi na siya kumatok pa, basta na lang pumasok. Naabutan niya si Beth na nakaupo sa maliit na mesa sa gilid ng kwarto, naka-ponytail pa at suot ang oversized shirt na may nakaprint na "Coffee first, then feelings." May pandesal sa maliit na plato at isang mangkok ng pansit sa harap nito. May kape pa sa mug na may usok pang umaangat. Ay, gising ka na? Bungad ni Beth sabay ngiti. Halika, may pansit. Naiwan to kahapon sa handaan ni Manang Luz. Di na nagpaalam si Ariana at umupo na sa tabi nito. Hindi mo na siya nagsalita. Tahimik siyang kumuha ng pandesal, pinunit to sa gitna at pinasok ang pansit. Beth, mahinang bungad ni Ariana habang umunguya. Teka, seryoso yan ah. Di ka ganyan kapag pansit ang kaharap mo, sabi ni Beth sabay lagok ng kape. Anong problema? Huminga na malalim si Ariana. Si Alex, napakunot noo si Beth. Ano na namang ginawa ng bruhang yon? Sinama ko sa bahay nila kagabi. Tapos pinakilala akong fiancé niya. Napatigil sa pagnguya si Beth. Ha? Oo, hindi ko alam. Biglaan. Naku, wala man lang pasabi. Nasa harap na ako ng lolo niya. Beth, wala na akong nagawa. Nag-hello na lang ako. Naiiyang kwento ni Ariana. Naku, tapos? Na makausap na kami ng lolo niya, bigla na lang siyang nagtanong kung kailan ang kasal. Beth, kasal agad? Mas lalo kong naipit. Anong balak mo dun? Tanong ni Beth, inaabot ang tissue at pinunasan ng bibig. Ikaw, sagot ni Ariana, diretso. Ako? Bulat na turo ni Beth sa sarili. Oo, ikaw na lang ang mag-fiancé sa kanya. Halos pagkamukha naman tayo eh. Mas maputi lang akong konti sa'yo. Pwede mo namang solusyonan yun eh. Magluta ka, Beth. Natawa si Beth pero biglang napailing. Ariana naman, fiancé agad at maggugluta pa? Para lang sa palabas na to? Ikaw na talagang naiisip ko eh. Di ko kayang lokohin si Zephyr kahit wala siya ngayon, kahit di pa kami. Pero siya ang gusto ko. Siya ang mahal ko. Tahimik lang si Beth sandali. Inabot ulit ang mug ng kape at uminom. Okay, sige. Sagot niya kalaunan, seryoso ang tono. Pero sa isang kondisyon. Napakulot noo si Ariana. Ano? Ikaw ang bibili ng gluta ko. Tsaka spa. May pa-facial din sana ako ngayong weekend. Napatawa na lang si Ariana. Deal. Pero sana matapos na agad to.
Baka ako pang ma-inlove kay Alex sa bandang huli. Sabay tawa ni Beth. Pero may halong biro at kaba. Pagkatapos ng almusal, sabay na lumabas ng apartment sina Ariana at Beth. Magkakaiba man ang linya ng trabaho nila, sabay pa rin ang biyahe sa umaga. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Ariana. Seryosong mukha habang pinaplano sa isip ang pagdalaw niya kay Emmanuel pagkatapos ng shift niya. Wala naman siyang pasok bukas kaya perfect na rin para makausap niya ito ng maayos. Dumaan ang buong araw ng trabaho nila, tila ordinaryo lang. Pero habang break time, habang nakaupo si Ariana sa kantin ng agency at nagkakape, biglang tumunog ang cellphone niya. Napakagat-labi siya at sa excitement na makita ang pangalan ni Zephyr sa screen. Zephyr is calling. Napangiti siya, sabay sagot. Hello? Babe. Mahinang boses ni Zephyr mula sa kabilang linya. Medyo garalgal pa ang boses niya, halatang bagong gising. Zephyr, naibulalas ni Ariana. Nanginig pa ang tinig sa saya. Grabe, miss na kita. Miss na rin kita agad. Sagot ni Zephyr, may halong himbing pa sa tono. Kaya tinawagan kita kaagad pagkagising ko. Ngumiti si Ariana pero kinilig ng sobra. Ba't parang ang lamig ng boses mo? Nasa kama ka pa? Oo, madaling araw pa lang dito. Gusto mo mag-video call? Sure, pero baka antok na antok ka pa. Hindi pa siya tapos magsalita. Tumunog na kaagad ang video call request. Nagdadalawang isip si Ariana, pero pinindot na rin niya ang accept. Pagkabukas ng camera, boom! Laking gulat ni Ariana, nasa kama na si Zephyr. Magulo ang buhok, naka-boxer shorts lang. Halos mapatapon ng cellphone ni Ariana sa gulat. Zephyr! Sigaw ni Ariana. Tinakpan ng palad ang kalahati ng mukha niya, pero pasilip-silip pa rin sa screen. Ano ba? Baka may makakita, bulong niya. Tumingin-tingin pa sa paligid kung may kasamang iba sa pantry. Napatawa si Zephyr, tumagilid sa kama, umikot ang kamera sa mukha niya. Sorry, nakakumot naman ako ngayon eh. Pero na-miss na talaga kita kaya hindi ko na inaisip na yan yung suot ko. Napangiti si Ariana kahit na nag-init pa rin ang pisngi niya. Baliw ka talaga, pero ang gwapo mo pa kahit bagong gising. Ikaw lang ang nagsabi niyan, bulong ni Zephyr. Babe, pagod ka ba? Okay ka lang dyan? Tumango si Ariana. Oo, okay lang ako. Pero mas okay na ngayon kasi nakausap kita. Tahimik si Zephyr sandali bago muling nagsalita. Alam mo bang pinipilit ko ang mata ko? Mukha mo agad ang naiisip ko? Natigilan si Ariana. Biglang lumambot ang puso niya. Zephyr, gusto ko lang sabihin to habang wala pa ako sa tabi mo. Ariana, salamat kasi pinayagan mo akong tuparin ang mga pangarap ko. Pero hindi ibig sabihin nun, iniwan na kita. Lagi kang kasama sa bawat plano ko. Napaluhan ng bahagya si Ariana. Hindi siya nagsalita kaagad. Gusto niyang namnamen yung sandaling iyon. Yung simpleng call na punong-puno ng damdamin. Mahal kita, Zephyr, mahina niyang tugon. Napangiti si Zephyr. Hintayin mo ako. Pag uwi ko, gusto ko na ikaw agad ang kasama ko. Araw-araw? Basta wag ka nang mag-video call na naka-boxer lang. Biro ni Ariana, pero may halong paglalambing. Tumawa si Zephyr. Ayun kasi ang suot ko kapag iniisip kita eh, para mas malapit sa puso. Loko ka talaga. Sabay tawa ni Ariana, at doon natapos ang tawagan nila. Pero hindi natapos ang kilig at saya sa puso ni Ariana. Nasa loob na ng apartment sina Ariana at Beth. Pareho nang nakapambahay at nakapagpahinga sa sofa habang umiinom ng tsaa. Naka-off na ang TV at ang buong espasyo tahimik maliban sa maliliit na tunog ng pag-ikot ng kutsarita at tasa. Si Ariana may hawak pa ring cellphone habang si Beth ay nakasandal nakikinig. Alam mo? Panimula ni Ariana habang pinaglalaroan ang cellphone sa kamay. Mabuti na lamang at hindi ako ang tinanong ni Zephyr kung saan ako nagpunta ng gabing iyon. Napalingon si Beth. Yung gabing hindi mo nasagot ang mga tawag niya? Tumango si Ariana. Oo, hindi niya naitanong kung bakit. Kasi kung nagtanong siya, ewan ko na lang. Paano ko sasabihin sa kasama ko si Alex buong gabi? Tapos pinakilala pa ako sa lolo niya bilang fiancé. Umirap si Beth. Grabe na rin kasi, naipit ka talaga.
Hindi ko rin naman inaasahan na ganun nga ang mangyayari. Ang alam ko, gusto niya lang ng kausap. Yun pala may kasamang drama at peking relasyon. Sabay buntong hininga ni Ariana. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Matapos ang ilang segundong katahimikan, muling nagsalita si Beth. So, anong plano mo bukas? Sabado naman. Day off nyo, di ba? Napatingin si Ariana sa kisame para nag-iisip ng mabuti. Bukas, dadalawin ko si Emmanuel. Si Baby Emma? Napangiti si Beth. Ang cute nun. Sigurado matutuwa yung bata. Tumango si Ariana. Oo, tagal ko rin siyang di nakita. Gusto ko siyang dalawin kahit sandali lang. Pero biglang tumahimik si Ariana. Napansin ito ni Beth. Uy, may problema ba? Hindi agad sumagot si Ariana, pero maya-maya tumingin siya kay Beth. May posibilidad na maharap ko si Noemi. Napakunot noo si Beth. Si Noemi? Yung asawa ni Zephyr? Tumango si Ariana, may kabang halata sa kanyang mga mata. Oo, hindi ko alam kung anong iisipin niya kung makita niya ako. Wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang makita si Emmanuel. Mahalaga siya sa akin. Nagkibit balikat si Beth. E di kung ano man ang mangyari, taas noo ka. Di ka naman nakikipagagawa ng asawa, isa pa, wala ka namang ginagawang masama. Si Zephyr ang ama ng bata, ikaw ang nag-alaga sa kanya noon. Natural lang na mabisita mo siya. Ngumiti si Ariana. Sana nga ganun lang kasimple. Tahimik muli silang dalawa pero ramdam niya ang tensyon sa hangin. Good luck na lang bukas, sabi ni Beth, sabay tapik sa balikat ni Ariana. At sana, wag mong masampal si Noemi kung i-eksena siya. Natawa si Ariana. Promise, wala akong planong gulo. Basta makita ko lang si Emmanuel, okay na ako? Mainit ang sikat ng araw habang papalapit si Ariana sa gate ng Madrigal Mansion. Kumikislot ang kanyang dibdib sa kaba at pananabik. Nang bumukas ang gate, bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha ni Yaya Felicidad. Ay Ariana, mabuti naman at napadalaw ka. Masayang bati ng Yaya. Kamusta po, Yaya? Nandyan po ba si Emmanuel? Miss na miss ko na po siya. Ani Ariana habang naglalakad papasok. Oo, Iha. Nasa kwarto lang siya. May sakit kasi si Bunso eh. Hindi na rin tumuloy si Teacher Cherry na magturo ngayong araw. Nanlaki ang mga mata ni Ariana. Ha? May sakit siya? Ano sabi ng doktor? Lagnat lang naman daw eh. Napagod yata sa kakalaro kahapon. Pero iyak ng iyak kanina. Tuwang-tuwa nga nang marinig na paparating ka. Agad na bumilis ang lakad ni Ariana papasok sa mansyon. Pagkapasok sa loob, tinungo niya ang kwarto ng bata. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang maputlang si Emmanuel, nakahiga at nakabalot ng kumot. Ate Ariana? Mahinang tawag ng bata. Napangiti si Ariana, agad na lumapit, hinawakan ang kamay ng bata. Ayan ka na, binisita kita, sabi ni Yaya. Hindi ka raw pumasok dahil may sakit ka? Tumango si Emmanuel. Namiss kita. Dahil sa sinabi ng bata, halos maluha si Ariana. Hinaplos niya ang buhok ng bata at hinalikan sa noo. Namiss din kita, baby. Nandito lang ako. Laging nandito para sa'yo. Pero sa gitna ng tahimik at emosyonal na eksena ay biglang bumukas ang pinto ng malakas. Anong ginagawa mo dito? Napalingon si Ariana. Nakatayo sa may pinto si Noemi, suot ang mamahaling silk robe at may masamang titig. Bakit ka bumalik dito sa mansyon? Mariing tanong ni Noemi, halatang galit. Agad na tumayo si Ariana mula sa kama, ngunit nanatiling mahinahon. Bumibisita lang ako kay Emmanuel, nabalitaan kong may sakit siya. Wala akong ibang intensyon. Wala kang karapatang basta-basta na lang pumasok dito. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na layuan mo ng pamilya ko? Singhal ni Noemi. Tumayo na rin si Yaya Felicidad sa may likuran, halatang naiipit sa sitwasyon. Ma'am Noemi, ako po ang nagbukas ng gate. Wala naman pong masama sa pagdalo ni Ariana. Si Bunso rin po ang naganap sa kanya. Pero hindi nagpapigil si Noemi. Hindi ikaw ang ina ng batang yan. Ako. Ako ang asawa ni Zephyr, kaya kung may dapat narito sa tabi ng anak niya, ako yun. Napakuyom ang kamao ni Ariana, ngunit pinigilan ang sarili. Huminga siya ng malalim. Hindi ko balak agawan ka ng papel, Noemi. Hindi ko rin ipinipilit ang sarili ko. Mahal ko lang si Emmanuel. At kung gusto niya akong makita sa palagay ko, wala namang masama doon.
Tahimik si Emmanuel sa kama pero kita ang lungkot sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Ariana at mahina siyang nagsalita. Please don't fight. Sa puntong yon, kahit si Noemi bahagyang natigilan. Huminga siya ng malalim at iniiwas ang tingin. Umalis ka na lang. Huwag mo nang pasamain pang lalong sitwasyon. Sabi nito, mas mahina na ang boses. Tumingin si Ariana kay Emmanuel. Babawi ako, baby. Magpagaling ka ha? Hinalikan niya to muli sa noo bago dahan-dahang lumabas ng kwarto, kasabay ng bigat sa kanyang dibdib.